Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dra, Ligaya Santos, at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa lunas sa pagkalagas ng buhok at pampakapal gamit, ang dahon ng perilya. Tiya to. Naiintindihan ko po ang pakiramdam ninyo. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kumpiyansa sa sarili, pag-iwas sa pakikipag-ugnayan, at ang pag-iisip kung paano itatago ang buhok na hindi na tulad ng dati. Sinubukan na ninyo ang lahat, mula sa mamahaling shampoo hanggang sa mga iniinom na gamot na malawakang inaanunsyo, ngunit bakit patuloy pa rin ang pagkalagas ng buhok o mas lalo pang lumalala? Nasaan na ang buhok na dati makapal, makintab, at itim na ipinagmamalaki ninyo? Bakit ngayon ay manipis na, mahina, at madaling malagas? Nawala na ang pera ninyo, ngunit nandyan pa rin ang problema. Pero huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Dahil sa sarili ninyong bakuran o sa pamilyar na palengke sa probinsya, mayroong isang mura ngunit napakahalagang gamot. Isang kayamanan ng kalikasan na ginamit na ng ating mga ninuno sa loob ng maraming henerasyon upang mapanatili ang buhok na parang agos ng ilog. Iyon ay ang dahon ng perilya o locally known as shiso o purple mint. Sa halagang ilang piso lamang para sa isang tali ng dahon ng perilya, maaari na ninyong paalamanan ang pagkalagas ng buhok at salubungin ang bagong buhok na mas makapal, matibay at makintab kaysa dati. Mukhang mahirap paniwalaan, hindi po ba? Ngunit ito ay totoo. Isang mahalagang karunungang bayan na sinamahan ng modernong kaalaman sa medisina na ibabahagi ng aking channel ng buong puso at detalyado sa inyong lahat. Kung nais ninyong ibalik ang inyong buhok sa dati nitong sigla sa pamamagang ng isang ligtas, matipid, at epektibong paraan sa bahay, mangyaring bigyan ninyo ang aking channel ng isang like sa video na ito at i-click ang pulang subscribe button sa ibaba. Ito ay libre, ngunit ito ay napakalaking motibasyon para sa amin upang magpatuloy sa pagbabahagi ng kapaki-pakinabang na kaalaman upang ang inyong pamilya ay maging mas malusog at mas maganda. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. At ngayon, mangyaring maghanda ng isang notebook, isang panulat, o basta't isang komportableng pag-iisip upang samahan ako sa pagtuklas ng mga mahiwagang lihim na nakatago sa bawat maliit na dahon ng perilya. Unang bahagi. Bakit napakabisa ng dahon ng perilya? Marami sa inyo siguro ang nagtataka kung paano nakakapagpagaling ng pagkalagas ng buhok ang isang ordinaryong halamang gamot at nakakatulong pa itong mabilis na tumubo ang buhok. Maliit man po ang perilya, ngunit malaki ang silbi nito. Ayon sa tradisyonal at modernong medisina, ang dahon ng perilya ay naglalaman ng mahahalagang aktibong sangkap na hindi matatagpuan sa lahat ng halamang gamot. Una, ayon sa silanganing medisina, ang dahon ng perilya ay may maanghang na lasa at mainit na katangian. Ito ay may epekto sa detoxification, antibacterial, at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kapag inilapat sa anit, nakakatulong ito sa pagpapasigla ng mga meridian at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Isipin ninyo ang inyong anit bilang isang lupain. Kung ang lupaing iyon ay mataba at sapat ang tubig, ang mga halaman o ang inyong buhok ay lalago ng malusog at matibay. Ang perilya ay gumaganap sa pagdidilig at pagpapataba ng inyong anit. Ikalawa, ayon sa modernong agham, natuklasan ng mga mananaliksik na ang dahon ng perilya ay naglalaman ng maraming perilyaldehyde at limonene. Ang dalawang sangkap na ito ay may napakalakas na antibacterial at antifungal na kakayahan. Papatayin nito ang mga uri ng bakterya at fungi na sanhi ng pangangati, na mga tahimik na sanhi ng pamamaga ng follicles ng buhok, na nagpapahina sa ugat ng buhok at nagiging sanhi ng pagkalagas. Ikatlo, at pinakamahalaga, ang perilya ay mayaman sa bitamina at mineral tulad ng bitamina A, C, at mga mineral tulad ng iron, calcium, at phosphorus. Ito ang masustansyang pagkain para sa follicles ng buhok. Kapag binibigyan natin ng sapat na nutrisyon, ang follicles ng buhok ay muling magiging malusog.
Mula doon, ang bagong buhok na tumutubo ay magiging mas matibay, mas itim, at mas mabilis na hahaba. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang dahon ng perilya ay hindi lamang isang halamang gamot, kundi isa rin itong mahalagang lunas para sa ating buhok. At ngayon, hindi ko na kayo patatagalin pa. Sama-sama nating tuklasin ang mga partikular na resipe upang gawing miracle cure ang dahon ng perila para sa inyong buhok. Maghanda ng papel at panulat o panoodin lamang ng paulit-ulit ang video na ito upang matandaan ng mabuti. Ikalawang bahagi, mga detalyadong resipe. Mula sa dahon ng perilya. Recipe 1. Purong perila hair rinse. Magsisimula tayo sa pinakasimpleng resipe na siyang pundasyon para sa lahat ng iba pang pamamaraan, ang purong dahon ng perilya na panghugas ng buhok. Ang resipe na ito ay angkop para sa lahat ng uri ng anit, lalo na para sa mga nagsisimula pa lamang upang masanay ang anit at mas mahusay na masipsip ang mga nutrients. Mga sangkap, isang malaking dakot ng sariwang dahon ng perila mang 200,300 gram, pumili ng sariwang dahon na walang sakit, 2 litro ng malinis na tubig, kaunting butil ng asin para sa pagbabad, at paghuhugas ng dahon. Paano gawin? Hakbang 1. Paghahanda ng dahon ng perila. Pagkatapos bilhin o pitasin ang mga dahon ng perila, tanggalin ang mga tuyo, may sakit na dahon. Pagkatapos, hugasan ng maigi sa ilalim ng umaagos na tubig upang alisin ang lahat ng dumi. Para masigurado, maghanda ng isang palanggana ng diluted na tubig alat at ibabad ang lahat ng dahon ng perilya sa loob ng mga 15 minuto. Makakatulong ito na alisin ang bakterya at pestisidyo kung mayroon man na tinitiyak ang lubos na kaligtasan para sa inyong anit. Hakbang 2. Pagpapakulo ng dahon ng perila. Pagkatapos ibabad, alisin ang dahon at patuyuin. Ngayon, ilagay ang lahat ng dahon ng perila sa isang malaking kaldero kasama ang 2 litro ng malinis na tubig. Pakuluan. Pagkatapos kumulo, hinaan ang apoy at pakuluin pa ng mga 10 minuto upang mailabas ang lahat ng mahahalagang esensya sa dahon. Naamoy ninyo ba ang bango? Napakasarap at nakakapag-relax na amoy. Nakakatulong din itong mag-relax pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Hakbang 3. Pagkuha ng katas. Pagkatapos pakuluan, patayin ang apoy at hayaang lumamig. Maaari mong gamitin ang iyong kamay, magsuot ng guwantes para sa kalinisan upang durugin ang dahon ng perilya sa kaldero upang mas maraming esensya ang lumabas. Sa huli, gumamit ng salaan o malinis na tela upang salain ang pinagkuluan at kunin lamang ang malinaw na kulay kape na katas. Paano gamitin? Una, hugasan muna ang buhok ng malinis na tubig upang alisin ang dumi at basain ang buhok. Susunod, diluted ang katas ng perilya na nakuha mo sa kaunting maligamgam na tubig. Tiyakin na ang temperatura ay tama. Hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Gamitin ang tubig na ito upang hugasan ang iyong buhok. Dahan-dahang ibuhos ang tubig sa iyong buhok. Habang binubuhos ay gamitin ang mga dulo ng iyong daliri. Huwag gamitin ang kuko upang marahan na masahe ang buong anit sa pabilog na galaw. Masahe ng maigi ang mga lugar kung saan mas maraming nalalagas na buhok. Napakahalaga ng pagmamasahe na ito. Nakakatulong ito sa mga nutrients na masipsip ng malalim sa ugat ng buhok at nagpapasigla sa sirkulasyon ng dugo. Mag-relax at masahe sa loob ng mga 10 hanggang 15 minuto. Sa huli, maari mong banlawan ang iyong buhok ng malamig na tubig o hindi na kailangan pang banlawan. Hayaan lamang na matuyo ang buhok ng natural. Ang buhok pagkatapos hugasan ay magkakaroon ng napaka-preskong herbal na amoy. Manatili sa paggawa nito ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Pagkatapos lamang ng mga 2 linggo, mapapansin mong mas malinis ang iyong anit, nabawasan ang pangangati at balakubak, at ang pinakamahalaga, kapansin-pansing nabawasan ang dami ng nalalagas na buhok. Ito ay isang matibay na pundasyon
para sa mas malalim na resipe. Resipe 2, perila at asin, ang epektibong solusyon sa balakubak at fungal infection sa anit. Kung ang inyong anit ay madalas na nangangati, may maraming balakubak o maging fungal infection, ito ang resipe para sa inyo. Ang asin ay may natural na antibacterial at anti-inflammatory properties na napakabisa. Kapag pinagsama sa perilya, ito ay bumubuo ng isang napakabisa na solusyon sa paglilinis at pagpapagaling ng anit. Paano gawin? Iluto pa rin ang dahon ng perilya, tulad ng sa resipe 1. Pagkatapos salain ang katas at ihalo sa maligamgam na tubig, magdagdag ng mga 2 kutsarita ng butil ng asin malinis na asin sa dagat. Huwag gumamit ng iodized na asin sa palanggana ng panghugas ng buhok. Haluin ng mabuti hanggang matunaw ang asin. Paano gamitin? Gamitin din ang tubig na ito upang hugasan ang buhok at masahin ng maigi, lalo na sa mga lugar ng anit na may balakubak o fungal infection. Ang asin ay maaaring magdulot ng bahagyang hapdi sa mga nasirang bahagi ng balat. Ngunit iyon ay tanda na ito ay naglilinis ng bakterya, kaya huwag masyadong mag-alala. Pagkatapos ng 10,000 minutong masahe, banlawan ng maigi ang buhok ng malinis na tubig upang alisin ang lahat ng natirang asin at maiwasan ang pagkatuyo ng buhok. Sa recipe na ito, dapat lamang itong gamitin ng 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Pagkatapos ng ilang panahon, kapag nawala na ang balakubak at fungal infection sa anit, maaari kang bumalik sa recipe 1 para sa pagpapaganda ng buhok. Recipe 3, perila at kalamansi, ang perpektong kombinasyon para sa mamantikang anit. Ang mamantikang buhok ay hindi lamang nakakapangit tingnan, kundi ito rin ay perpektong kapaligiran para sa pagdami ng bakterya na nagiging sanhi ng pagbara ng follicles ng buhok at pagkalagas ng buhok. Ang sariwang kalamansi, na mayaman sa natural na acid at bitamina C, ay makakatulong na balansehin ang pH level sa anit, epektibong linisin ang labis na sebum, at gawing mas malambot at makintab ang buhok. Paano gawin? Lulutuin at sasalain pa rin ang tubig ng perilya tulad ng dati. Napakahalagang tandaan, hayaan ang tubig ng perilya na lumamig ng husto o maging maligamgam lamang. Pagkatapos, pigain ang katas ng kalahating sariwang kalamansi, ilagay sa palanggana ng panghugas ng buhok at haluin ng mabuti. Hindi natin ilalagay ang kalamansi habang mainit pa ang tubig dahil ang mataas na temperatura ay makakapagpaliit sa dami ng mahahalagang bitamina C sa kalamansi. Paano gamitin? Gamitin ang pinaghalong ito upang hugasan at masahin ang buhok tulad ng dati. Maaaring bahagyang matuyo ang buhok dahil sa katas ng kalamansi, kaya pagkatapos hugasan, maaari kang gumamit ng kaunting virgin coconut oil o olive oil sa dulo ng buhok upang magbigay ng moisture. Dahil may acid ang kalamansi, dapat lamang gamitin ang recipe na ito 1 beses sa isang linggo upang maiwasan ang pagkatuyo ng anit. Recipe 4, perila at vitamin B1, ang gamot na nagpapakapal at nagpapabilis ng paglago ng buhok. Ang bitamina B1 o thiamine ay may napakahalagang papel sa pagpapalit ng enerhiya at pagpapakain sa mga selula ng buhok. Kapag kulang sa B1, hihina ang follicles ng buhok at hihinto ang paglago ng buhok. Ang direktang pagdaragdag ng B1 sa anit ay ang paraan upang magbigay ng sapat na enerhiya upang gisingin ang mga natutulog na follicles ng buhok at pasiglahin ang kanilang malakas na pagtubo. Ito ang sikreto sa pagpapakapal ng buhok ng 3 beses na mas mabilis tulad ng nakasaad sa pamagat ng video na ito. Paano gawin? Maghanda ng mga 10,015 tabletas ng bitamina B1 na madaling mabibili sa anumang botika sa napakamurang halaga. Ilagay ang mga tabletas ng bitamina B1 sa isang maliit na mangkok, magdagdag ng kaunting mainit na tubig, at durugin ng maigi gamit ang kutsara hanggang sa ganap na matunaw na bumubuo ng isang makapal na solusyon. Pagkatapos mong magkaroon ng maligamgam na katas ng perila, tulad ng ginawa sa recipe 1,
Ibuhos ang solusyon ng bitamina B1 at haluin ng maigi. Paano gamitin? Ang recipe na ito ay may dalawang paraan ng paggamit. Unang paraan, panghugas ng buhok. Hugasan ang buhok at masahin gamit ang pinaghalong ito sa loob ng mga 15 minuto, pagkatapos ay banlawan ng malinis na tubig. Ikalawang paraan, pang-conditioning. Mas epektibo. Pagkatapos hugasan ang buhok ng purong tubig ng perila, tuyuin ang buhok ng bahagya. Pagkatapos, ipahid ng pantay-pantay ang pinaghalong tubig ng perilya at B1 sa buong anit. Gumamit ng isang mainit na tuwalya o shower cap upang balutin ang buhok sa loob ng mga 20,030 minuto. Ang mainit na temperatura ay makakatulong sa mga nutrients na masipsip ng mas malalim. Sa huli, banlawan ng maigi ang buhok ng malamig na tubig. Manatili sa paggawa ng resipe na ito ng 2 beses sa isang linggo. Pagkatapos ng isang buwan, subukang tingnan ng maigi sa salamin. Magugulat ka sa dami ng maliliit na buhok na tumutubo sa buong anit. Resipe 5. Perila at Virgin Coconut Oil Hair Mask. Pang-ayos sa tuyong sirang buhok. Bukod sa pagpapagaling ng pagkalagas at pagpapakapal ng buhok, napakahalaga rin ang pagpapaganda ng buhok upang maging matibay at makintab. Kung ang inyong buhok ay tuyo, buhaghag, o may split ends dahil sa edad o paggamit ng kemikal, ang sumusunod na hair mask recipe ay magiging inyong tagapagligtas. Sa resipe na ito, hindi na tayo magluluto ng tubig kundi gagamitin natin ang sariwang dahon ng perila na dinurog. Mga sangkap, 1 dakot ng sariwang dahon ng perilya, 3 hanggang 4 na kutsarita ng virgin coconut oil o purong olive oil. Paano gawin? Una, pagkatapos hugasan ng maigi ang dahon ng perilya, ilagay sa blender kasama ang kaunting tubig at i-blend ng napinahinhin. Susunod, salain ang pinaghalong ito sa isang salaan upang makuha ang makapal na katas ng perila. Pagkatapos, haluin ng mabuti ang katas na ito sa inihandang virgin coconut oil upang makabuo ng isang semi-thick na pinaghalong. Paano gamitin? Pagkatapos hugasan ng malinis ang buhok, ipahid ng pantay-pantay ang hair mask na ito sa anit at sa buong haba ng buhok, lalo na sa mga dulo ng buhok na tuyo at buhaghag. Masahin ng marahan sa loob ng 5 minuto, pagkatapos ay gumamit ng shower cap upang balutin ang buhok sa loob ng 30 minuto. Sa huli, hugasan ng maigi ang buhok ng maligamgam na tubig at gumamit ng mild shampoo kung kinakailangan upang alisin ang labis na mantika. Gawin ito 1 beses sa isang linggo at ang inyong buhok ay magiging malambot, makintab, at kapansin-pansin na mababawasan ang pagkalagas. Ikatlong bahagi. 7 gintong paalala na kailangang tandaan. Mga minamahal na kaibigan, mayroon na kayong mga resipe. Gayunpaman, upang ang pamamaraang ito ay maging pinakamabisa at lubos na ligtas, pakinggan ng mabuti ang aking mga gintong paalala. Ito ay mga karanasan na hindi ibinabahagi ng lahat. Pagpupursigi ang susi, hindi makakamit sa pagmamadali. Ang mga natural na pamamaraan ay nangangailangan ng oras upang magkabisa. Huwag asahan na pagkatapos ng 1 o 2 beses na paggamit ay hihinto agad ang pagkalagas ng buhok. Tingnan ito bilang isang hair care regimen, gawin ng regular sa loob ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 buwan upang makita ang pinakamalinaw na resulta. Dapat subukan muna ang reaksyon. Bagaman napakalambot ng perilya, mayroon pa ring iilan na may allergic reaction. Bago ipahid sa buong anit, subukang maglagay ng kaunting tubig ng perila sa isang maliit na bahagi ng balat, sa likod ng tainga, at hayaan sa loob ng 30 minuto. Kung walang pangangati o pamumula, ligtas itong gamitin. Pumili ng malinis na sangkap. Siguraduhin na ang dahon ng perilya na ginagamit mo ay malinis at walang pestisidyo. Pinakamabuti kung ito ay mula sa sariling hardin. Kung bibili, pumili sa mga mapagkakatiwalaang lugar at laging tandaan na ibabad at hugasan ng maigi sa tubig alat.
Temperatura ng panghugas ng tubig. Huwag na huwag gumamit ng sobrang init na tubig sa paghugas ng buhok. Ang mainit na tubig ay makakasira sa anit, magpapahina sa ugat ng buhok, at magiging sanhi ng mas maraming pagkalagas ng buhok. Laging gumamit ng maligamgam na tubig, magaan na masahe. Tulad ng sinabi ko, gamitin ang dulo ng iyong mga daliri sa pagmamasahe. Huwag gamitin ang kuko upang kakamutin ng malakas na magiging sanhi ng gasgas sa anit at impeksyon. Samahan ng malusog na pamumuhay. Walang pamamaraan na milagroso kung hindi natin aalagaan ang ating katawan mula sa loob. Subukang matulog ng sapat, uminom ng sapat na tubig, kumain ng maraming gulay, prutas at lalo na, panatilihing masaya at relax ang isip. Ang stress at pagkabalisa ang numero unong kalaban ng buhok. Kailan kailangan kumonsulta sa doktor? Kung ang inyong pagkalagas ng buhok ay bigla, lumalagas sa malalaking bahagi, o sinamahan ng iba pang sintomas, maaaring ito ay tanda ng isang nakatagong sakit. Sa kasong ito, pansamantalang itigil ang mga home remedies at kumonsulta sa doktor para sa maagang diagnosis at paggamot. Mangyaring tandaan ng mabuti ang 7 paalala na ito. Ito ang magiging gabay ninyo sa paglalakbay upang muling makamit ang malusog at magandang buhok. Mahal kong mga kaibigan, narito na ang mga resipe. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa pagtuklas ng kamanghamanghang benepisyo ng dahon ng perilya para sa buhok, mula sa pangunahing paghugas ng buhok hanggang sa mga espesyal na resipe na may asin, kalamansi, bitamina B1, at maging ang hair mask, umaasa ako na sa mga taos puso at detalyadong ibinahagi ko ay sapat na ang inyong kumpiyansa upang simulan ito ngayon. Ang kalikasan ay laging nagbibigay sa atin ng mga di matatawarang regalo at ang dahon ng perilya ay isa sa mga ito. Huwag ninyong palampasin ang mga simple, ngunit epektibong kayamanan na ito. Muli, kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ang aking channel ng isang like upang suportahan ako at ang aking koponan. I-click ang pulang subscribe button at ang icon ng kampana sa tabi nito. Ito ay libre, ngunit makakatulong ito upang kayo ang maging unang makakatanggap ng abiso sa tuwing may bagong video ang channel upang hindi ninyo mapalampas ang anumang kapaki-pakinabang na tip o mahalagang lunas para sa kalusugan ng buong pamilya. At kung mayroon kayong mga mahal sa buhay, kaibigan na nag-aalala rin sa pagkalagas ng buhok, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay isa ring paraan upang magbigay ng pagmamahal at pagmamalasakit. Sa huli, nais ng aking channel na hilingin sa inyong lahat, mga kaibigan, na sana ay matagumpay ninyong magamit ang mga tip na ito at muling makamit ang makapal, malusog, at makintab na buhok na inyong ninanais. Nawa ay palagi kayong maging malusog, masaya, at mapayapa kasama ang inyong pamilya. Paalam at hanggang sa muli sa susunod na mga video.